Hello everyone, so ang topic natin for this video is all about change in the state of delivery or CISD. Okay? So ang gagawin natin is pagko-compare natin kung ano yung difference ng market structure shift sa CISD. So yan. Okay? So ano nga ba si CISD? Pwede natin gamitin si CISD instead of market structure shift as a sign of reversal ng trend natin, like here in this case bearish CISD to. By the way, yung mga CISD order blocks din yung mga yan, consecutive candles yan, mga yan. Kaya pwede natin silang gamitin as confirmation na yung trend natin is magre-reverse na. Alright? Now, paano siya i-identify? Let's say ito, meron tayong bullish candle, gagamitin mo lang is yung candle body. Now, once mag-close siya ng bearish or kahit bullish pa yan, basta mag-candle close ng below, ayan, ng candle body, valid CISD na yan. Provided na may na-hit tayo na higher time frame PDR ray. Doon natin kino-consider as CISD. Ngayon, yung mga next na, let's say itong candle na to, and meron tayong next candle na break siya, order block na yan, hindi na yan CISD. Okay? No. So, paano naman sa bullish? Ayan. Sa bullish example natin dito is, meron tayong na-hit na higher time frame key level or pwedeng swing high yan. Dito, swing low. Dito, pwedeng FVG, bearish FVG sa higher time frame or bullish FVG. Pwedeng yung mga order blocks or mga other PDR ray. Ayan. So, dito sa example na to, ito yung CISD natin. Always mark yung candle body only. Once na break yan, nag-close ng candle body, dito valid as CISD na yan. Okay? So, balikan lang natin si MSS. Anong difference niya? Si MSS, kailangan yung swing mismo nung leg na yon. Okay? Yan siya, yung leg mismo. Si CISD, yung candle body ng last bearish candle sa bullish and last candle body ng highest o last bullish candle ng bearish move. Okay? So, next, ito yung example natin. Pwede rin na ang gamitin is dalawang candle. Okay? So, pag multiple yan na candles, gagamitin mo yung dulo ng bearish CISD. Sa bullish naman, ganito siya. Kailangan ma-hit yung higher time frame key level, FVG or swing lows, and then yung consecutive candles, ito. Now, pwede rin gamitin ito. Okay? So, si MSS ulit, yan siya, candle body, closure, dun sa swing. Okay? Dito naman, sa bullish natin, candle body, closure, dun sa swing. Nung leg na yon, nung swing na yon. Okay? So, punta tayo sa chart para sa example natin. Yan. Let's say, nasa hourly time frame tayo. Yan. Kung titignan nyo, sa area na to, bullish na tayo. Right? Now, naghahanap ako ng possible na pupuntahan ni price na mag-retrace siya and then aangat ulit para pwede kong targetin itong high na to or any other PDR ray around this part. Pwede itong mga to. Yan, yung CB dito. Ito, meron din dito. Pero, nandito na yung price. Medyo malapit na yan. Siguro pwedeng targetin natin is ito. Pero i-mark na rin natin kasi pwedeng mag-react yung price dyan para bumaba. Okay? So, punta tayo sa 5 minutes. Since hourly tayo sa time frame alignment, yung entry time frame natin is sa 5 minutes. So, saan yung CISD natin dito? Move lang natin to. Yung saan yung CISD? Dito, yung mako-consider nating CISD is ito. Kasi dalawa ay consecutive candles yan. Save lang natin. Ayan. So, pag yung candle body nag-close na siya above dyan, valid as CISD na yan. Now, pwede mo na siyang gamitin for entry.
Saan naman si MSS? MSS, ito yung latest na swing high, pullback dito sa area na to. Yan. Kung titignan nyo, mas early mong mako-confirm yung CISD sa MSS. Kaya ako, mas prefer ko sa CISD. Yun na yung ginagamit ko now. Alright? So, wait tayo. Yan, kung titignan nyo, moving up yung market. Yun. Nag-show siya ng intention na aangat siya. So, ang pwede natin gawin, pwede tayong humanap ng entry dito, dyan, and then yung SL mo dito, then pwede mong target ito, kaya lang masyado malapit yan, so pwede mong i-target din yung mga highs na to, pwedeng 1-2 dito, yan. Magandang target din yung mga yan, kung titignan nyo, LR yan, which is i-discuss sa mga next topic. Okay, so pwede rin maging entry mo after mag-confirm ng CISD dito, enter ka na sa next candle. Tingnan mo, meron din tayong swing low dito or dito. Siguro ako sa case nito, kahit dito sa candle body lang ako mag-place ng stop loss ko. 1-2 target. Yan. Okay. Yan. Pwede yan yung mga possible entries natin. Ako, mas prefer ko na balikan yung CISD. Now, baka itanong nyo, bakit hindi kinonsider ito? Kasi hindi naman CISD yan. Kailangan yung nasa pinaka lowest low natin na leg, and then yung bearish candle or last down close candle before yung up move. Okay? And then, it is also considered as order block. Kasi, order block yan. Yan. Yung CISD. Tapos, ito, order block din to. Pero, since meron tayong malaki, mas pipiliin natin tong mas malaking part. Okay? So, let's see. Ayun, minalikan si price. So, mas okay na entry talaga to. Okay? Let's see if aangat. SL ba yung isa? Ay, hindi siya kasi doon sa ako nag-place. Ayun. Both naman na TP hit sa CISD natin. Okay, so discuss lang natin yung ibang part dito. Ayan. Now, sa order block naman, pwede tayong mag-entry dito. Let's say, nag-candle body close. Ayan. Ayan. Kino-consider ko pa rin na CISD yung mga yan or order block. Basically, CISD is equals to order block. Pero ang pinaka-CISD talaga is yung doon sa reversal or sa smart money reversal area. Okay? Now, dito pwede kang mag-re-entry. Titingnan mo dito sa order block na yan, place ka dito, then doon sa swing low, then target mo yung 1-2 or hanggang dito, kasi yan yung nakikita natin na target, which is itong high na to. So hourly, ito yun. Okay, bali ang nangyari dyan, IRL to ERL, which is na i-discuss sa mga next topic. Okay, another entry yan. Ngayon, pwede rin tayo mag-entry dito sa FVG, pero if hindi ka pa ganun ka-confident, like dito sa FVG na to, gusto mo pa ng another confirmation, ayan, wait mo to, pwede kang mag-entry dyan. Nga lang, yung target mo medyo medyo malapit na, pangit na yung RR mo. Ayan lang, pwede ka pa naman maghanap ng other target dito, pero malaki yung chance kasi na mag-reverse na yung market dyan. Alright, so sa MSS naman natin, ito siya, this one, ito yung MSS. Ayan, delete ko lang yung other. Ayan, as earlier lang, pero in this case halos sabay sila kasi nag-confirm yung CISD natin sabay dito sa candle na to, nag-show ng intention to go higher. Okay, so paano naman yung bearish example ng CISD? Let's see if bababa to. Ayun, meron natang confirmation ng CISD. Ito, good example to. Ayan, nag-liquidity grab tayo. Pwede dito, nag-liquidity grab tayo dito sa 1 hour. Ayan, bumaba yung price 5 minutes, meron tayong confirmation ng CISD here, nag-close siya mas maaga,
kahit hindi pa nag-confirm ito yung highest high natin, no? Hindi, ito yung last na valid swing low after nung highest high natin, which is yung MSS. Ako, pwede kang mag-entry dito. Yan, dito. Target mo yung 1 to 2. So, ganun lang siya. So, pwedeng manalo yan or hindi. Let's see. Hindi siya, binalikan ba? Ayaw, binalikan. Ayun. Okay. So, dito, meron tayong valid inversion dito sa 1 hour. Oo. So, meron chance na hindi na dito makukuha tong ano natin, tip area. Pero, and then meron tayo bullish yung trend natin. So, possible retracement lang to. Now, if may measure natin yan, pwedeng retracement lang yan. Hindi pa umabot. So, baka abutin pa. Let's see. Oops, wala na pala eh. Ayun. So, ayun. And I hope clear yung naging topic natin for CISD. And if meron questions, always ask lang. Okay? Right? Thank you and bye-bye.